everyone, kami po ay narito upang talakayin ang views of different generation about ethics. Sa vlog na ito, aalamin namin kung paano nagkakaiba at nagkakatulad ang pananaw ng iba't ibang henerasyon, tulad ng baby boomers, Gen X, millennials at Gen Z. Pagdating sa moral values, tama at mali at paggawa ng desisyon sa makabagong panahon. Ngayon ay kakausapin natin ang isang baby boomer upang malaman ang kanilang pananaw sa ethics. Ano po ang ibig sabihin ng ethics para sa inyo? Para sa akin, ang ethics ay gabay sa kung ano ang tama at mali sa ating mga desisyon at kilos. Mas mahalaga po ba ang pagsunod sa batas kaysa personal na sitwasyon ng tao? Sala. Mahalaga ang pagsunod sa batas dahil ito ang nagtatakda ng kaayusan at katarungan sa lipunan. Ano ang pinakamahalagang values na tinuro sa inyo nung kayo ay bata? Ang pinakamahalagang values na tinuro sa akin ay paggalang, katapatan at malasakit. Ngayon naman ay pakinggan natin ang millennials. Paano naka-apekto ang social media sa inyong moral decision making? Malaki ang epekto ng social media sa paggawa ng moral na desisyon dahil mabilis tayong nakakita ng iba't ibang opinion at vision. Dahil dito, mas nagiging aware tayo sa tama at mali, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa karapatan at katarungan. Ngunit sa ethics, mahalaga pa rin ang maingat na pag-iisip at hindi basta sumunod sa uso o pressure ng online community. Mas mahalaga ba ang intensyon kaysa sa rin? Sa pananaw ng ethics, mahalaga ang intensyon dahil dito nakikita kung mabuti o masama ang layunin ng isang tao. Kahit may nilabag na role, kung ang intensyon ay makatao at hindi nananakit, maaari itong unawain, pero hindi ibig sabihin na dapat baliwalain ang rules. Mas etikal kung binabalanse ang mabuting layunin at pagsunod sa patakaran. Sa tingin nyo, nagbabago ba ang ethics dahil sa teknolohiya at modernization? Oo, nagbabago ang paraan ng pagtingin sa ethics dahil sa teknolohiya. Mas mabilis na ang impormasyon at marami ng bagong isyu tulad na privacy at fake news. Pero kahit nagbabago ang panahon, nananatili pa rin ang core values ng ethics tulad ng respeto, katapatan at responsibilidad. Bahagi ng Generation Z, narito ang kanilang pananaw. Paano mo dinidefine ang tama at mali sa modernong panahon? Sa modernong panahon, ang tama at mali ay hindi lang nakabase sa batas o nakasanayan, kundi sa epekto ng kilos sa kapwa. Tama man ang isang gawain kung ito ay makatarungan, may respeto at hindi nakakasakit ng karapatan ng iba. Mali naman kung ito ay nagdudulot ng panglalamang, diskriminasyon o pinsala kahit pa ito ay legal o uso. Ano ang papel ng online activism sa ethics ng Gen Z? Para sa Gen Z na katulad ko, ang online activism ay para sa moral responsibility, pagtindig para sa tama gamit ang social media. Sa ethics, malaga ito dahil pinapalaganap nito ang kamalayan, katarungan at busis ng mga naapi. Ngunit etikal lang ito kung may tamang impormasyon, respeto at layuning tumulong, hindi manira o maghusga. Mas mahalaga pa sa inyo ang human right kaysa tradition at bakit? Para sa marami sa Gen Z, mas mahalaga ang human rights dahil ito ay tungkol sa dignidad at kaligtasan ng tao. Ang traditional ay mahalaga pero kung ito ay lumabag sa karapatan o nagdudulot ng diskriminasyon, dapat itong suriin. Sa ethics, mas pinapalagan ang pagiging makatao at patas kaysa sa paniniwalang nakakasakit sa iba. Batay sa aming panayam, makikita na ang bawat henerasyon ay may sariling pananaw sa ethics. Batay sa inyong pinag-interview, ano ang pagkakatulad ng kanilang mga pananaw? Magkakatulad ang kanilang pananaw dahil pare-pareho nilang
pinapahalagan ang tama at mali batay sa epekto ng kilos sa kapwa. Naniniwala sila na mahalaga ang katarungan, respeto at malasakit kahit magkaiba ang henerasyon o paraan ng pagtingin. Pareho rin nilang kinikilala na mahalaga ang rules at batas, pero dapat itong gamitin para sa kabutihan ng tao, hindi para managit o mangati. Saan nagkakaroon ng conflict ang kanilang ethics belief? Nagkakaroon ng konflik kapag magkaiba ang binibigyang prioridad. Ang mas matandang henerasyon ay mas nakatuon sa mahigpit na pagsunod sa batas, authority at tradisyon. Samantalang ang mas batang henerasyon ay mas nabibigyang halaga sa intensyon, human rights at personal na sitwasyon ng tao. Dito, nagkakaroon ng tensyon kung susundin ba ang rule kahit may masasaktan o uunahin ang compassion kahit may nalabag na patakaran. Paano nakakapekto ang decision making sa paaralan, trabaho at komunidad? Sa paaralan, mas nagiging ang mga estudyante sa fairness at respeto. Ngunit kailangan balansehin ang rules at pag-unawa sa sitwasyon ng kapwa. Sa trabaho, nakaapekto ang ethics sa paggawa ng makatarungan at responsableng desisyon, tulad ng tamang pakikitungo sa katrabaho at tamang paggamit ng kapangyarihan. Sa komunidad, ginagabayan ng ethics ang mga tao na sumusunod sa batas habang may malasakit, lalo na sa mga mahihirap at nasa laylayan. Sa aming pagsusuri, ang ethics ay hindi nagbabago ang layunin. Ang gumawa ng tama, ngunit nagbabago ang paraan, depende sa panahon. Bilang isang kabataan, mas umaayon sa akin ang pananaw ng Gen Z na nagbibigay halaga sa empathy, social justice at inclusivity. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang disiplina at respeto na itinuturo ng older generation. Sa pagsasama ng mga pananaw na ito, mas makakabuo tayo ng isang makatao at makatarungang lipunan.